ng rally nila kaindiyan ay pera galing sa nakaw ng ating presidente. Tama! Sino ba kumakampi, nagtatago sa magnanakaw ay magnanakaw na rin. Walang maasahan, adik ka ba din? At pagka ikaw ay adik, wala kang matinong pag-iisip at wala kang matinong magagawa sa bayang ito. Ang tunay na problema ng bayan natin ay yung ating leader. Leader na napaka-weak. Leader na kailanman hindi magbago, kailanman nagtatago sa kanyang impluensya sa droga at cocaine. Ang grupong ito, biktima ng kapabayaan ng gobyerno. Gobyerno na inaasahan na magbibigay serbisyo, mangangalaga sa kanyang mamamayan. Iba't ibang sektor po ito. Buti pa noong araw, isang kahig, isang tuka. Pero sa administrasyon na ating na presidente, 1,000 ka nagkahig, hindi ka pa rin makatuka. Umpisa pa lang, napatunayan na ni Bibi Sara na meron hong insertion sa ating pong mga pondo ng ating gobyerno. Unang-unang sumigaw na merong anomalya sa lahat ng pondo na inaaprobahan ng ating Senado at ng ating mga congressman. Pero hindi natin pinaniwalaan na ang sabi niya pagka-approve ng budget ng Department of Education, piniwagan siya ng congressman, hinihingi ang 25% na porsyento doon sa pondo na inilagay nila sa mga Department of Education. Tama! Alam niyo ho, sistema na, nakagawian na ang pagnanakaw ng gobyerno ito. At ang kasabihan, pagka magnanakaw ang leader, magnanakaw din ang lahat ng kawani ng ahensya ng gobyerno. Para kay Mempay! Sino ba gumawa ng budget noong 2025? Di ba ang mga congressman at ang mga ahensya ng gobyerno? Doon pa lang sa ahensya ng gobyerno, sa gumagawa ng budget, binihimay-himay na nila ang korupsyon at yung pondo na para sa kanila. Pero ang taong mamamayang ordinaryo, binibigyan pa rin ng pagkakataon na baka mali ang ating kilala. Pinatunayan na po nitong budget na to, marami na nag-question, marami nang tumayo na ang budget ng 2025 ay puno ng anomalya. Pero walang nakinig. Ultimo, ang ating Supreme Court. Kung yung ating mga hustisya sa Supreme Court, ginampanan lang nila ang kanilang tungkulin at dineclare na ang constitutional yung budget ng 2025, siguro hindi mananakaw ang mahigit 2 trilyon dito pa lang sa flood control project. Tama! 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 Paano na ang ibang mga proyekto? Alam niyo ba lahat ng proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, merong porsyento ang ating mga congressman.
Maging dito, asphalt overlay. Pagkano ang hinihingi? Laging porsyento. Kaya kung tutusin, yung ating mga congressman, hindi tunay na nagre-represent sa taong bayan o sa kanyang distrito. Kung hindi, nire-represent niya ang kanilang sarili, ang mga negosyanteng kasabwat sa nakawan sa gobyerno. Ngayon po, napakatalino ng mga buhayang presidente at ang ating Speaker of the House. Wala na ho tayong kakampi sa Kongreso. Ultimo, yung tinatawag natin, ang ganda ng layunin na saligang batas na binigyan na tinatawag natin yung mga party list sectoral representative. Yung mga tinatawag natin minority sector. Pero ano ang ginagawa ng mga party list na to? Sila ay kasabwat din ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya ang kasanihan, pagka ang presidente magnanakaw, lahat ng ahensya ng gobyerno magnanakaw din. Ano pa ba ang kailangan natin patunayan? Yung maharlikapan na lang, 500 billion ang sinabi nila, ito ay gagamitin para tumaas ang ekonomiya at magbigay ng maraming trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Ilang taon na nakalipas, may balita pa tayo kung ano ang nangyari sa maharlikapan na yan. Ito hong gold reserve natin sa Central Bank. Na ito hong gold reserve natin, minamanda ko ho. Dapat meron tayong reserve target ng mga ginto para kung magkaroon ng krisis sa ekonomiya, meron tayong mapaghuhugutan. Pagkatapos natawan, ang maharlikapan nagbenta ng 25 tonelada ng ginto. Meron ho bang nakakalam? Meron ho ba silang ibinigay kung ano ang nangyari dito sa ating reserve gold natin? At yan ay 129 billion pesos na krimen na dapat singilin ng taong bayan kay Marcos. Kumain na kayo? Gusto niyo kumain? Ito, si Secretary Recto, Hanap na may itlog? wala nang Gusto niyo? ginawa. Hindi nga. Wala makakain. Bigyan ko kayo. Kung saan may pera ang ahensya ng gobyerno at yung pera ng gobyernong yan nilalagay nila. Maninilip na, mangungulimbat pa itong gobyernong Marcos na ito. Yung PhilHealth natin, 89 billion. Yung PhilHealth na dapat ang mga nagkakasakit, hindi ka makakasabi ng babayaran dahil dapat sagot na ng ating gobyerno. Ano ang ginawa ng PhilHealth natin? Ginampong nilagay nila sa pondo ng Department of Public Works. Ayun. At ibabalik daw dahil nahuli na, pero huli na, nakaw pa rin. Ibalik naman, nakaw pa rin ang ginawa nila. At ano pa kung mga katibayan? Kung sinasabi nila makasalanan ang VP Presidente, tugisin natin. Pagkano pa ang tinutugis nila sa Vice Presidente natin? Di ba 120 plus million at the confidential fund? At cleared 3 times ng Commission on Audit. Ano ang sinasabi ni Saldico noong iniimbestigahan
ang confidential fund ni Presidente, Vice President. Ang sabi niya, accountability, dapat ipaliwanag niya sa Congress kung saan napunta yung 127 million. Eh kay sabi ko, kapranin 13 billion! Eh kayo, 13 billion kay sabi ko pa lang! putang ina mo, sabi ko. Putang ina mo! 13 billion gago! Magnanakaw ang putang ina! Kain. Dasang ka! Putang ina mo! Magnanakaw! Boy takas! Kapag yun ni Romaldes, boy tago na rin! Eh, palibasa, ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalang Speaker Putang ina mo, Romualdez. Yes! Kami putang ina ang tago! Tama na yan! Mga taong bayan, pulis ka man, MMDA ka man, estudyante ka man, lahat tayo dito ay ninakawan. Ako, taong gobyerno, may sinumpaan ako. Ang sabi, at mga korap, yung mga anaconda, naniwala sa tama, ayun, siya ang tinamaan. Ganyan, kawalang hiya at walang isang salita ang presidente natin. Alam ko, kayong mga PNPR, kayong PNPA graduate, kayong membro ng lakan, alam ko ang ano nasa puso nyo. Kaya lang nangangamba kayo. Habang nangangamba kayo, lalo kayong winawalang hiya ng leader natin. Isa lang kayong departamento ang winalang hiya. 120 million Pilipinos ang winanghiya ng adik na presidente ito. Ano pa po ba? Gusto niyo pa po ba? Para patunayan namin sa inyo na handa kaming magpakamatay sa harapan niyo para lang kumilos kayo. Gagawin namin to. Kung yan ang pinatawag, kung yan ang kailangan gawin namin para makonsensya kayo. Walang konsensya. Maraming uri na demonyo sa bayang ito. Bigyan nyo ng tubig si Kapran. May demonyong kagalang-galang. May demonyong nagtatago sa simbahan. Maraming demonyo na nagtayo ng mga party list nila para makinabang din sa pera ng taong bayan. Iiwanan ko po sa inyo ang isang katanungan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Sumagot po kayo dito sa harapan. Kayo po ba ay Pilipino? Pilipino! Maraming salamat po sa inyo. Sana magsama-sama tayo para sa bayang ito. Mahal ko ang bayang ko. Mahal ko ang kababayan kong biktima ng korupsyon. City Councilor Rani Loco Pita. Pakinggan natin ang boses ng kababaihan.
Muslim Women for Peace and Solidarity, si Ma'am Zaira. Dito na, para makita nila ang pwersa ng kababaihang Muslim na nakikibaka sa pakinggan natin ang pahayag ng Muslim Women for Solidarity and Peace. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko pong malaman ng taong bayan at lalong-lalo na sa kaharap ko na tinatawag na EDSA Shrine Chapel. Ako po ay Muslim, pero ako po ay nag-aral dahil pinili ko ang sinasabing eskwelahan na Catholic School. Dahil sa akala ko po, ang mga Catholic School ay siya ay nagbibigay ng maayos ng pakikisama o dalamhati sa mga kapwa Pilipino, mapa-Muslim ka man, mapa-Kristiyano ka man. Pero dahil sa akin nakikita, mukhang nagkamali po yata ako. Dahil nakikita ko na sa harap ko na ang pinili kong eskwelahan na Catholic ay mukhang mali po ang landas. Dahil ang kanilang sinusuportahan ay ang nakaupo na mandarambog na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Marcos Jr. Ang Pangulo natin! Ako po ay nalulungkot. Magdalambog ang Pangulo natin! Ako po ay nalulungkot dahil nakikita ko sa harap ko ang mga kabataan na mukhang naliligaw ang landas. Dahil imbis ang ipaglaban nila ay ang kanilang kinabukasan. Pero mukhang iba ang tinuro ng kanilang mga guro sa eskwelahan. Dahil kung makikita niyo po, isa po silang Katoliko, pero ang makikita niyo sa kanila ay dirty finger. Tama po ba yun? Nawa pa akong Pilipino. Wala po tayong Pilipino dito. Mapa-Pilipino ka, mapa-Arabo ka, mapa-Kristiyano ka, mapa-Iglesia ka, mapa-Katoliko ka, at born again, at iba pang religion na ating sinasamba. Ako po ay nandito sa harap niyo para po ipaglaban ang tunay na laban, dahil nandito na po ang mga taong nakapaligid na hindi naniniwala sa tama, kundi naniniwala sa maling direksyon. Maawa po kayo sa mga kabataan. Huwag po natin silang linlamin. Sila po ang pag-asa ng ating bansa. Utang na loob po. Magbabagsag, palayasin nyo na si Mahal. Huwag ninyong ipagtanggol. Palayasin, huwag lang kundinahin, kundi palayasin ang magnanakaw. Bibigay. Palayasin ninyo ang mga magnanakaw. Tinuturo ang tama, yung nagdas ng kinabukasan at pakikisama sa kapwa Pilipino, hindi po para magpura o mag-dirty finger. Naku po mga kabataan, nakakalungkot na po kayo. Kayo po ang pag-asa ng ating bayan. Bakit kayo nagkakaganyan? Kayo ang nakikinig sa maling turo. Kawawa po kayo. Walang-wala kayong pagtutunguhan dyan sa pinaglalaban nyo. Mali-mali. Ako po ay nalulungkot. Sobra-sobra. Marcos Rizal! Ang akala ko, ang kabataan, ang sakit. Sumigaw kayo, Marcos Rizal! Pero sa nakikita ko ngayong araw na to, maling-mali. Ang isang panawagan ko lang sa harap ng Katoliko. Magkaisa po tayo na yung laban natin dito ay korupsyon. Dapat kayo magkundina sa korupsyon at palayasin ng mga korap! Bago tayo magpatuloy, kahit naka-wheelchair na po siya, mas nauna ito kay Eric. Mundo ng rally nila kaindiyan ay pera galing sa nakaw ng ating presidente. Tama! Sino ba kumakampi, nagtatago sa mga
Ayan po. Ang grupo ng mga CCPNPA, Sa nangyayari ang mga komunista, sa bayan natin. mga Ang FPA, grabe ng mga kriminal, kitang-kita nyo ang gagampo ng kanilang mga placards pa lang. pahiya kayo! Sino ba ang nakikinabang sa paghati-hati ngayon? Sila! Alam niyo ba yung liberal na yan, kamag-anak ng Lisa Ahas Araneta? Tamo! Sino ang presidente ng Lineal? Mar Rojas. Tama, Sir Gerald. Yes po. Kaya nga po mga kababayan, pantabay lang po kayo. Kasi sa init ng pangyayari ngayon, meron ka mangyayari talaga. Sa amin, na nagpapahirap sa bayan ito. Itaas niyo pa ang pera ng bayan, ang ginastos ng mga placard ninyo. Ang kanilang dahilan, Kaprani, ayaw nila mag-resign si Marcos dahil si Sara Duterte ang papalit na makikita ang kanilang lahat, di ba? Iyon ang nakasabi sa kanilang bukas na ang presidente kapag natin ay papalitan ng vice-presidente. Ilagay na natin kung pareho may Ay, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. sa taong bayan. Sino ang may pinakamalaking nilakaw sa kamay ng bayan? Marcos! Marcos! Yes, ma'am, Bisaya. Ma'am Prad Bisaya po. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakaangat sa edukasyon. Hindi ibig sabihin ikaw ay nakaangat sa hanap buhay o sa kinatatayuan o pinagtitindigan ng buhay natin ay disente at marangal kayo. Karamihan na magdanakaw, yung pinakamagdanakaw, saan nakatira? Si Santico nakatira sa Bali Barre 6. Correct! Yung mga congressman, saan nakatira? Exclusive subdivision. Tama! Itong mga ito, ginamit ang mga ordinaryong bayan o ordinaryong taong bayan. Yung parties nila, tingnan nyo. Sorry po. Ang nakikinabang. Kaya, huwag po ninyong pigilan na maihayag ng mamamayan ang totoong saloobin, ang paniningil ng taong bayan sa araw na ito. At Huwag tayong mag-away. Marcos at si Romulo. Isama na ba natin si Marcos Nangangaw, lugaw, ang sumisigaw na hustisya, lugaw, yung kanilang pagkain, magkano ang pondo na ginawa, na binigay, na kanilang parties na yan. Salamat, pero sigaw kayo, Marcos Bisaya. Nakaw pa rin yan, mahiya kayo, kala ko ba, bawal sa simbahan ang magnanakaw. Hindi, wala niya kayo. Basta magdamig ng lakaw, pwede pa rin. Bakit mas kinakanlong nyo yung may pinakamalaking nakaw sa bayan Dahil ito? kasama kayo sa magnanakaw. Nakakahiya kayo! Mga bayan, magnanakaw. Marcos at si Romualdez. Bakit ayaw niyong pamanagutin ang punong kriminal at punong salarin sa punong tulo ng panderampong? Bakit tahimik kayo? Panagutin ninyo si Marcos ay siya Kay magnanakaw. Presidente Duterte dahil minumura kayo para magising kayo. Para magising kayo. Ngayon, galit kayo kahit mas demonyo pa sa pinaka-demonyo si Marcos, Demonyo ka na, pinoproteksyonan nyo na saan ang Tingnan natin si Ryan, tingnan. education Huwag nyo ninyong sa tao, kampihan. mga pari kayo. Mga ipokrito! Yun po ang tinatawag. Hipokrito! Ayaw nyo sa kunwari pumapatay ng mga kriminal, turukista at mga sindikato at kurap. Kaya ayaw nyo kay Duterte. Pero gusto nyo ang magnanakaw. Gusto ninyo magnanakaw. Ang dambungin at bulabugin ang pundo ng bayan. Sigaw kayo. Kanyo si Marcos Bisaya. si Romualdez. Ano? Ano tayo? Ang nagawa nyo? Yung pinapatay ng mga adik, ng mga ordinaryong membro ng pamilya, pinagtatanggol pa ninyo. Galit kayo dahil tinatamaan kayo. Dahil pinatamaan Mura, kayo. spiritual, ordinasyon, mga pari kayo. Magnanakaw ang
yan. Mga kabarihan, join kayo dito. Si Kapiteng Dato, tinatawagan natin. Kung kinundilan ninyo Sa harap, ang magnanakaw, ngayon, ang magnanakaw sa bansa, si Marcos Jr., alam nyo yan. Kapiteng Dato, Huwag nyo itago. alam, mga kababayan na tayo natin, at Jose Bernardo, pakinggan natin ang boses ng mga retirado na totoong nagmamahal. Dito ka, Kapiteng Dato, kasama kayo nila Tayrani. Ang idol nyo sa social media, walang iba ang matapang na tagapagtanggol ng mamamayan. Si Kapiteng Dato Enrique, PNA Class 1983, Baron of the Cadets. Salamat po, nakag-join kayo. Salamat. Magandang hapon sa inyong tanghali, sa inyong lahat. Dito sila nakarap. Ano ba ang pinaglalaban natin? Ano ang pinaglalaban natin? May problema tayo kasi ang mga Pilipino, hati-hati tayo eh. Hati-hati tayo. Meron kumakampi doon sa kapila, may kumakampi dito, pero tignan ninyo. Tapos meron dito na dito sa kapila. Pero alam, may post dito sa kapila. Iniwasan nila magkano. So, tignan nyo, kanina pa nakikita ko ngayon. Napanood ko. Hirap ang trabaho, no? Maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat ng trabaho lang. Pero, lahat tayo Pilipino. Pilipino tayong lahat. Yung mga Pilipino na kinukonsente, yung ginagawa na mali ng gobyerno nato, hindi na tama. Mali mga Pilipino na yon. Mga walang kwentang Pilipino yon. Tama! Hindi tama. Kung nagkakaroon tayo ng bilyon, trilyon, hindi tama yun. Kung kayo, nakawang kayo ng kamag-anak ninyo, ng anak mo, paparoon mo. Nakawang mo, papagalitan mo. Kasang bahay, nakawang ka. Tatanggalin mo. Tama. Yung natatanda niya yung nagtago ng mangga. Tama! Yung matanda, wala yung mangga, nakulong. Ito, bilyon. May mga kakulong ba? Wala. Meron! Pakukulong natin! Sino Martes? At si Santiago. Pangalalikod sila. Kung si Marcos, nagsasabi, kung si Marcos, naintindihan niya ang taong bayan. Intindihan natin siya. O sige, presidente ka, naintindihan niyo ang taong bayan. Pero, kung totoo ka, kung hindi ka, ito, bakit wala mo departure order ang mga magtanakaw nato? Atas ka. Bakit walang risk sa assets ng mga walang yanto na yung bago nila, yung asset nila, hindi ninyo harangin para ma-recover ang taong bayan. Habang may titinding na kaso sa kanila o may investigasyon, batas lang ang batas. They are entitled to due process. They are entitled to payment. Kasi mahal yan sa batas. Wala ka ng trabaho yung mga ano. Okay lang. Basta itaas ang ating placard. Thank you, buddy, ha? Si Marcos ang ikulong. Pagka sila allegedly nagnakaw, Mga kuratot, ikulong nauna. O tama yan. tirahin. Pero si Marcos ang magnanakaw. Tigil na tigil tayo. Gusto natin, patayin. Pero may batas tayo. May batas tayo. Yung they are entitled to the Ay, nagsidatingan to. court. Ano yan? BTGW. Ano yan? Kanino yan, ma'am? Dahil sa sila naibigay dapat harangin sila, hindi sila umalis sa bansa. Dapat lang lahat ng ari-arian ay harangin. Yung take custody ng ari-arian nila. Hindi dapat sila tanggalin yung anuhin, paliwalain. Pero yung bongbong, wala pang nangyayari gano'n. Panay, imbestiga, walang mangyayari. Sa tingin nyo ba na makukulong? Ha? At lagi tiwala naman sa ano. Wala makakulong. Ipakulong natin! Ang
ninyo naintindihan ang kapangyarihan ng bawat Pilipino. Hindi nyo ba naintindihan? All government authority emanates from the people. Lahat na nagpatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas ang nagluklok ay ang taong bayan. Kung meron man siyang appointed, yung appointee, yung nag-appoint, niluklok ng taong bayan. Ang taong bayan ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila para patakbuhin ang bansa. Dito na yung mga guardians fraternity, mga kababayan. Ginagawa tayo, maliit na, busy tayo. Pero ito, Sakali magkagulo dito, di kakayanin ng pulis to. nakawan tayo. Hindi dapat sila magnakaw. Kaya pagka tayo, inaati, we have the authority, we have the power na kunin yung kapangyarihan na yun. Hindi dapat tayo pumayag na tayo ay bastusin, babuyin, tindangin, traidorin na mawalang yan to. Lahat kayo mga Pilipino, kahit saan kayo, kayo ay nasa kampo ng Marcos, kayo ay nasa kampo ng gobyerno, kayo nasa kampo ng oposisyon, ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, bansa natin to. Tama na! Tama na! Tama na! Kaya kung hindi tayo paglalaban, kundi natin paglalaban ang bansa natin, kundi natin paglalaban ng katwiran, kundi natin paglalaban ang laban ng katwiran, at kundi natin paglalaban ang kinabukasan ng bansa nato, ang bawat Pilipino, yung mga salindahin ng Pilipino. Sana sa tingin nyo, walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari natin. Sumali na kayo lahat dito. Ikulong ang kurangkot. Tama kayo, mga kapatid. Bata kayo, babae, lalaki, walang pinagkanalan. Wala kayong trabaho, pag may trabaho. Isipin ninyo, lahat tayo, Pilipino, kayo mga nagpakamit. Sa mga may kapangyarihan. Utangin ninyo. Utangin ninyo. Ayan na, malutong na muna ang natikman nila kagating. Sama-sama tayo. Wag Kulong si Marcos. gagalitin ang taong bayan. Kasi nakikita ko, mauwi tayo sa revolusyon. Ayusin natin ito. Ayusin natin. Peaceful. 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 Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kaya panalangin ko sa inyo, hanggat magagamit natin ang hinahon, huminahon tayo, kontrolin natin ang galit natin. Pero kung dadating sa panahon na ilalabas natin yung galit natin, ilabas din yung galit ninyo. Ayun, ayun! At